Welcome po mga kuya, kung likod Jonathan TV Vlogs, nababalik po mga kakuya. So may sasagutin po natin mga kakuya sa araw na ito po mga kakuya, no? Sa araw na ito na talagang nag-live po tayo kanina, no? Na talagang sabi niya, nag-request no, sa kaibayo natin panagplataya na wala daw tayong inilatag po mga kuya. So pasensyahan niyo na dahil wala po pa tayong computer po mga kakuya. No? So ngayon, nagre-record po ako para po sa kanya po mga kuya. So ang topic natin for today is about sino ba nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas 1914 po mga kakuya. Ayon po dito sa kanilang pasugo, Enero, Pebrero 1981, page 51, ito ang ating mababasa. Upang matiyak natin kung alin ang tunay na iglesia sa Diyos, ay dapat tayong magkakaroon ng kabatiran sa kasaysayan ng iglesyang ibig natin siya sa ating po mga kakuya. Ayon po yan sa pasugo, Enero, Pebrero 1981, page 51 po mga kakuya. So therefore, sinusundan lang po natin ang kanilang mga argumento o ayon po sa kanilang mga doktrina po mga kakuya. So ayon daw sa kanilang pasugo, tingnan daw ang kasaysayan at siya sa ating mabuti po mga kakuya. So ayon po dito sa Philippine History, dahil kasaysayan nga ayon po sa kanilang pasugo, Philippine History page 156 by Maria Christine Halili. Ito po ang ating mababasa. Iglesia ni Cristo, Church of Christ was founded in 1914 by Felix Manalo po mga kuya. Ayon po yan sa Philippines History, page 156 by Maria Christine Halili po mga kakuya. So dagdagan pa natin, ayon din po sa Philippine History of Governments, page 23 by Gregorio Saide and Sonia Saide po mga kakuya. Ayon dito, the Iglesia ni Cristo founded by Felix Y. Manalo in 1914 po mga kuya. So klarong-klaro pa sa sikat ng araw po mga kuya na talaga si Felix Manalo, ayon po sa kanilang pasugo, na tingnan talaga ang history at kasaysayan siya sa atin mabuti, at ito lang ang tinitingnan, sinusundan lang natin ayon po sa kanilang mga pasugo po mga kakuya. Ayon naman dito, dagdagan pa natin po mga kuya, ayon po dito sa pasugo, May 1997, page 11. Ito naman ang kanyang sinasabi. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippines governments. The registration paper state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Ayon po yan sa pasugo, May 1997, page 11 po mga kakuya. So klarong-klaro pa sa sikat ng araw po mga kakuya na talagang si Felix Manalo ang founder ng ito sa nagtatag sa Pilipinas po mga kakuya. Ayon naman dito sa United States of America Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature and Executive Office of Industrial Trademarks, Felix Manalo as applicants, Universal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo. Ayon dito, that said applicant affers before this office and respectfully declares that said applicant is the founder and present head of the society names Iglesia ni Cristo. So malinaw po ang sikat ng araw po mga kuya. Ayon po yan sa United States of America, Philippines Islands. Kaya delikado po mga kakuya kapag ang ating iglesia ay tatag lamang ng isang tao. Ayon po sa talinghaga tungkol sa taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan ay namatagpuan sa Matthew 7 verse 24 hanggang 27. Narito ang mga talata sa verse 24. Kaya't ang sinumang nakikinig sa mga salitang ito at isinagawa ang mga ito ay maitutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At bumuhos ang ulan at dumating ang mga baha at humahagupit ang mga hangin at tinamaan ang bahay na iyon at hindi ito bumagsak sapagkat itinatag ito sa ibabaw ng bato sa verse 26. At ang sinumang nakikinig sa mga salitang ito at hindi isinasagawa ang mga ito ay maitutulad sa isang hangal na tao na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. At bumuhos ang ulan at dumating ang mga baha at humahagupit ang mga hangin at tinamaan ang bahay na iyon
at ito ay bumagsak at ang pagkabagsak nito ay dakilang pagkabagsak. Ang talinghagang ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagsunod, no? Pagsunod sa mga salita ni Jesus at nang nagtayo ng ating buhay sa matibay na pundasyon ng pananampalataya na katulad na nagtayo ng bahay sa bato kumpara sa nagtayo sa buhanginan na madaling gumuho po mga kakuya. So therefore po mga kakuya, napakadelikado pala pa mga kakuya kapag ang ating pundasyon ay tatag lamang ng isang tao, ay ibig sabihin nagtatag lang ito sa kanyang iglesia na tatag sa ibabaw ng buhanginan. So sa madaling salita, ito ay magugunaw. Pero ang Panginoong Hesus, kapag nagkatayo tayo, founded by Jesus Christ, ay itayo ito sa ibabaw ng bato. Kahit anong unos, kahit anong pag-uusig, ay hindi ito magigiba sapagkat marami na talagang umuusig nito sa ating iglesia sa panahong ito. Marami na pong register, 56 of registration, sect registration, no? Sa buong mundo. 50,000, umabot na ng 50,000 domination po mga kuya na mga registered na mga anti-Catholics na nagkaisa sila sa kanilang doktrina at atakihin at pabagsakin ang doktrina at tinayo ng Panginoong Hesus ng iglesia, walang iba kundi ang Catholic Church po mga kakuya. Ito lang ang mga palatandaan mga kakuya, mga ito ay talagang sila ay nagtayo sa buhanginan, sa ibabaw ng buhanginan. Kung ang nagtayo ng ibabaw ng bato, sa bato ay ito ay tayo ng ating Panginoong Hesukristo po mga kakuya. Kaya mapalad tayo mga Kristiyano na sana mag-aral at magsaliksik para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang aral na tatag lamang ng isang tao. So God bless at maraming salamat po sa inyo mga kakuya at ingat kayo palagi.